Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, purihin natin siya. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Oh, we give all the praise to you, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong mga gawa sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga mensahe ng awit, O Diyos. Ito'y katotohanan sa aming panahon. Kami nabubuhay sa uling mga araw at napakalapit na ng katubusan ng iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Panginoon naming Diyos, as we come in your presence, Lord, habang kami lalapit muli sa iyong mga salita, sa iyong luklukan ng awa, O Diyos. Panginoon, ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa pagkakataon na ito, O Diyos. Ibinabalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Tunay, Panginoon, na walang bagay na hindi mo ginawa sa uling mga araw, O Diyos. At ang iyong salita ay nagsabi, ikaw ay natiling tapat mula noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang nagsabi, O Diyos, sinalita ko baga at hindi ko gagawin. At sa uling mga araw, O Diyos, ayon sa iyong salita, ay nabibilang na ang mga araw ng mga hintil sa uling mga araw na ito, O Diyos. At ang pangako mo na katubusan ay napakalapit na sa buhay ng iyong mga banal. At ito, O Diyos, ay isang pag-asa, O Diyos, na nasa aming mga puso ngayon. At hindi kami nawawala ng pag-asa dahil buhay ang Diyos na nangako. Hallelujah. Dahil ang aming Diyos ay hindi sinungaling na Diyos. Siya ay may salita. Ang langit at lupa ay lilipas. Tatapat ang kanyang mga pangako ay hindi lilipas. We're living in the very last days, Lord. At tulad ng aming mga inawit, we give our life to a potter's hands. Ibinibigay namin ang aming buhay sa kamay ng magpapalayok. At ang aming mga puso ay nagsasabi ngayon, mababa ang aming mga puso nagsasabi, be it unto me according to your words. Moldehin mo pa kami, O Diyos. Punuin mo pa kami, O Diyos, ng iyong biyaya. Samahan mo pa kami sa uling mga araw na ito, O Diyos. Magpakilala ka, mahayag ka sa buhay ng bawat isa. Makita ng buong sanlibutan, ang Diyos ay buhay sa uling mga araw na ito, na mayroon siyang salita na lumiliwanag sa buhay ng kanyang mga banal. Nang sabi ng awit, hallelujah, if we trim our lamps, ang ilaw na ito ay higit pang magliliwanag. Panginoong Diyos, salamat, purihin ka, dahil hindi nagbago ang iyong mga plano hanggang sa uling mga araw, O Diyos. Ang iyong iglesia ay iyong ginagabayan ng iyong mga salita. At siya'y pinupuno mo, O Diyos, ng biyaya, ng kalakasan, ng pagtatagumpay. Sa kabila ng maraming trials, sa kabila ng maraming pangangailangan, ikaw ay Diyos na mabuti para sa Kanya. Ikaw ay Diyos na mabuti para sa bawat isa. Kaya sa umagang ito, minsan pa ay aking itinataas sa iyo, O Diyos, ang lahat, at ibinabalik sa iyo ang pinakamainam ng mapapuri at pasalamat sa umagang ito. Bayaan, O Diyos, ang mga nalalabing oras, sandali, ay magamit namin sa iyong mga salita. Minsan pa ay magpakahayag ka, mangusap ka sa puso ng iyong mga banal. At bayaan, O Diyos, mag-alab pa ang aming mga puso na sabihin namin, Panginoon, sa uling mga araw habang kami nabubuhay, O Diyos, ay wala na kaming ibang sasampalatayanan kundi ikaw lamang, O Diyos, na may buhay na salita na iyong pinangusap sa huling mga araw. Panginoon Diyos, may you bless your word once again. Ang aming mga buhay ay pagpalain ng salita, pagpalain ng kalakasan, pagpalain pa ng mga pagtatagumpay. Salamat sa mga buhay ng mga testimony ng iyong mga banal. Patunay, O Diyos, na hindi mo sila pinabayaan. Hindi mo sila pinagkaitan ng mabubuti mga bagay. At yan ang nasusulat sa iyong mga salita, O Diyos, na isinulat ni Haring David na ang iyong kamay kailanman ay hindi umigsi. Hallelujah! Ito ay laging umaabot sa iyong mga banal, sa bawat isa na nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo, O Diyos. May you bless your word, may you bless our hearts, at patuloy ka mangusap ng malaya at ang aming mga puso ay dalisayin pa, O Diyos. At kung mayroon ka pang nakitang anumang bagay na mabigat, kabigatan ng mga bagay, O Diyos, na bumipigil, wasakin mo ito ng iyong salita, O Diyos. Ang mga kalumbayan, alisin mo sa aming mga puso, Panginoon. Ang mga dalawang akala, alisin mo sa aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo kami ng iisang pananampalataya, O Diyos. Increase our faith, increase our knowledge, O God. Increase our wisdom.
Dahil kami ay nabubuhay na sa uling mga araw na ito, Diyos. At nalalapit ng makonsume ang lahat ng bagay. Ang panahon ay napakaigsi na lamang. Kaya salamat at ikaw lamang ang aming tinataas, pinapupurihan. May you bless. Maging sila na nasa malayo, Panginoon. Ang bawat bahagi na ito, ang bawat ministry, ang bawat kamay, ang bawat mga paa, ang bawat buhay, ay iyong pinagpalang lubos na, O Diyos. And we claim the victory today, O God, na kami ay binigyan mo na ng pagtatagumpay sa huling mga araw na ito. Bless your word and bless your people. Sa iyo lamang lahat ay aming maingat na ibinabalik sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasalamat pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Ating palapakan ng Diyos. Siya ay mabuti, siya ay tapat, siya ay hindi nagbago sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Kaya salamat sa Diyos at isang magandang umaga. Muli ang pagbati sa ating lahat. Let's open our scripture bago tayo magsiupo, mga kapatid. Lahat po ba ay nagagalak sa umagang ito? Praise the Lord. Bagamat hindi natin ma-express, no? But I know, I believed, the Lord bless His people. Kayo ay pinagpalang lubos ng Diyos. At nawa ito ay maging isang token sa atin na hindi tayo naparito for entertainment. Hindi tayo naparito sa ilang mga bagay. But we come here because ang presence ng Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Let's offer once again our scripture sa Revelation chapter 2. Sa ikalawang bahagi ng ating paksa last Sunday. Therefore, verse 5, remember from where you have fallen, and repent, and do the deeds or the works you did at first, or else I am coming to you, and I will remove your lampstand. Yung lampstand, as we know, ay ang candlestick, and I will remove your lampstand from its place, unless you repent. So John chapter 8 verse 12 na na-quote na rin natin last Sunday ay ating balikan. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. The one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Ang lahat ay magsabi ng Amen minsan pa? Amen. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos. You may be seated, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa kaniyang biyaya sa araw na ito. Purihin ng Diyos at magandang umaga muli. At ang Diyos ang magpala pa at maganda sa ating mga preparation. I think wala nang 2 months, no? More or less than 2 months fellowship sa Kabadbaran, sa ating paghandaan, mga kapatid. At naisuggest ko sa ating mga elders yung inawit last Sunday ay nagagalak aking puso na ating awitin sa mga kasama sa Kabadbaran Fellowship. Ano ang title nun? Ginoo Salamat. So, yun yung title ng awit. Ating sigurong i-practice mga 2 Sundays before sa ating pagparoon. So, ating ipadama doon ang ating mga kagalakan, mga kapatid. At marami sa atin ay first time na makakaparoon. So, ating paghanda ng bagay na yan. At ngayon ay whole day service tayo. So, naman din natin nakalimutan. At ating enjoy ang biyaya ng Diyos maghapon. At bago ko makalimutan, pagbati sa mga may kaarawan sa buwan ng Marso. At hindi ko na isa-isahin kayo lahat. Ang Diyos magpala sa inyo. Brother JM pala, birthday. Nung Wednesday, medyo na-surprise din kami. Meron palang na-prepare ang ating kapatid, Brother JM. Pagpalain pa ng Panginoon na konting salo-salo last Wednesday. So, kagalakan niya po na mag-share ng blessing sa biyaya ng Diyos na kanya tinanggap sa kanyang buhay. So, hindi man natin yan in-expect na gawin ang lahat. Ganyan pa man, kapag kayo nakadama, ang Diyos ang magpala.
sa bawat isa. So I think kanina ay nagpadala rin ng message sa akin this coming afternoon o after service ay meron yata tayong konti ring salo-salo. So akin ang nai-announce, paumanhin sa ating kapatid, Sister Grace, birthday ngayon ng anak niya, 1 year na yata, si Baby Hope. Okay, so pagpalain ng Diyos ng kalakasan pa ang kailang munting baby. So, ang lahat na ito ay sa Diyos lamang mauwin lahat ng kapurihan. At katulad din ng aking nabanggit kanina, pasalamat sa biyaya ng Panginoon sa kalakasan na pinagkaloob niya sa akin at sa aking sambahayan. Totoo mga kapatid na hindi natin kaya express ang lahat ng bagay. Pero mainam na meron tayong ipinapahayag. Diba? Yung kalakasan na meron tayo, yung biyaya, yung sukat na meron tayo, ay masabi man lang natin, Panginoon, salamat sa iyong mga kabutihan. Dahil sabi nga na madalas natin inaawit, we cannot outlove the Lord. Yes, totoo yan mga kapatid, hindi natin kayang higitan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang higitan ang biyaya ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon na kahit mapasayo na ang buong sanlibutan, mapapahamak pa rin ang iyong kaluluwa. Kaya purihin ng Diyos sa kaniyang mga biyaya, kahit man sa mga panahon ng mga kakulangan, sa panahon ng mga karamdaman, mga pagluha, bahagi iyon ng paglakad ng pananampalataya. Bahagi ng pagkatawag na inilagay ng Diyos sa bawat isa. Kaya kung meron man sa ating lumuluha ngayon, nawa hindi yan makapigil sa kagalakan na inilagay ng Diyos sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. Dahil ang mga pagluha ay lilipas, sabi nga ng ating inawit kanina, ang ating patunguhan ay ang araw ng katubusan. So we're looking for that blessed hope. At ang lahat, pagluha, sakit, karamdaman ay matatapos, mga kabigatan, lahat ng bagay ay matatapos sa araw na yan. So ating pupuntahan ang kalawang bahagi ng ating Paksala Sunday at meron lang akong gustong bigyan ng diin dito mga kapatid. At kung hindi man natin matapos ay bigyan pa natin ng ikatlong bahagi. So ano ang ating kandeleryo? So ating paksa it's about take care to keep your candlestick. At ang ating subtitle, Let the Lights of Life Shine. Binasa natin sa John chapter 8 verse 12. Na ang Panginoon, ang sabi niya, I am the lights of the world. Ang buong sanlibutan ay punong-puno ng kadiliman. Salamat, mayroon pa ring ilaw. Mayroon pa ring lumiliwanag sa ating panahon. At yan ay ang buhay ng mga banal. Who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Sino sa inyo sa umagang itong sumasampalataya na kayo ay tumanggap ng ilaw ng buhay? Yung sa Tagalog kasi kabuhayan, pero mas maganda sigurong isalin as buhay. Ilaw ng buhay. Dahil yung kabuhayan ay, it's more on about this literal life. Pero we receive the lights of life. Ang mga sumusunod sa Panginoon, ang mga sumasampalataya sa salita ng Diyos, ay hindi daw lakad sa kadiliman, kundi ikaw ay mayroong ilaw ng buhay. At hindi po yan disenyo lamang sa ating mga buhay, mga kapatid. Bawat isa, lahat tayo, mga tatay at nanay, mga kabataan, bawat isa ay mayroong tinanggap, if you believe it in your heart, na ito'y tinanggap mo na through the Lord Jesus Christ, katulad ng ating inawit kanina, by the baptism of, or in the name of the Lord, ay ating tinanggap ang pangako. At ang pangako ay may kalakip na kapangyarihan. Sabi ni Peter, you will receive the promise. At kapag dumating daw, sabi ni Jesus, kapag dumating sa inyong pangako, ito ay may kalakip na kapangyarihan. At ang ilaw ng buhay ay mayroong kapangyarihan sa atin. At tinan niyo mabuti mga kapatid, napansin niyo ba yung ating inawit kanina na trim your lamps? Dahil hindi po ang ilaw mag-a-adjust sa candlestick, sa lampstand. Ibig sabihin, ang ilaw ay ilaw, nakafix siya
Pero ito ay nangangailangan din ng isang maayos na lampstand para ang ilaw ay maging maliwanag, maging maayos ang kanyang pag-shed ng light. Kaya meron din tayong panagutan sa ating mga candlesticks, sa ating sarili, if hindi natin tinitrim our lamps. Yung ating, sabihin natin, sisidlan o yung kandelerong ginto na inilagay ng Diyos. So hindi siya magliliwanag, hindi mahayag ang buhay na ito kung tayo ay maraming mga bagay na hindi naayos sa mga panahon na ito. At sa ating panahon, maraming nangyayari sa ating panahon at salamat sa mensahe na ating narinig last Wednesday. Sino sa inyo nandito last Wednesday? Hindi tayo, sa ngayon ay wala tayong live streaming. So we can playback na lang, review ang mga gawain. Salamat because ang salita ng Diyos ang nagbabalanse sa lahat ng bagay na nangyari sa ating panahon. As we know, nandyan kabi-kabila ang mga news at ang ating mga kababayan ay hati sa maraming mga discussions na nangyari sa ating bansa. I just wish and pray na nawa hindi tayo naikihalo sa mga talakayan. Because, bagamat ang sabi ng Scripture, of course, ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Roman ba yun? Na kayo ay magpasakop sa mga namiminuno sa lupa. So whatever happens, katulad ng ating narinig, ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay. Huwag na tayo makihalo pa sa mga nangyari sa politics, and hindi ako agree sa mga believer na nagpo-post. Nakakita ako sa social media, nagpo-post as if na meron silang gustong ipaglaban. So far, sa biyaya ng Diyos, wala akong nakikita sa mga kapatid na taga-Bulihan. I advise you, huwag na tayong mag-post, huwag na tayong makisama, makihalo sa mga ipinaglalaban nila. Dahil alam natin, lahat ng bagay ay mauuwi sa kawakasan. Who knows, sa mga bagay na nangyari ay magiging spark, magiging apoy, o magiging dahilan para, lagi ang sinasabi na God forbid. Dahil meron pang pumipigil, sabi ng aklat ng Revelation, meron pang pumipigil at ito ay ang mga banal na mayroong Espiritu ng Diyos. So hindi pa mabigyan laya ang apat na anghel na may hawak ng 7 mangkok para ibuhos ang galit ng Diyos sa ating panahon. So kung mayroon tayong kung may mga pinaglalaban ng mga tao din at mayroon tayong nakikita, idalangin na lamang. Sabi natin na last Wednesday, just pray at hingin pa ang biyaya ng Diyos na bantayan pa tayo ng Panginoon. Ingatan pa ng Diyos ang iglesia. Because we're waiting for that great day of the Lord. So, nawa wag rin tayo madala ng mga emotion dahil totoo na nakakahila ng emotion ang mga nangyari. Sa YouTube lang, marami rin ako napapanood ng napakaraming mga vloggers at iba-iba mga opinion, kanya-kanyang pagtatanggol sa magkabilang panig. Mga kapatid, kung magpapadala tayo sa emotion, I just want to give lang emphasis sa bagay na ito, para mabigyan lang tayo ng advice na hindi na rin, kung tayo ay magpapahayag pa ng ating damdamin sa social media, para saan? Para ipagtanggol ang kabilang panig, para ipagtanggol ang kabilang panig. Na tayo mismo ay wala rin magagawa sa bagay na yan, maliban ang Diyos ang siyang gumawa sa lahat. Mapupuno lang tayo ng galit sa mga tao na bakit ginagawa ang ganon. Totoo na nakakaawa, kung tayo magpapadala sa emotion. Dahil may gulang na yung dating presidente. Pero could you imagine, sa panahon ng floods, do you think yung nilunod doon ng Diyos na hinatulan ay mga matured lamang? May mga bata din doon, mga kapatid, mga matatanda, mga tatay-nanay, mga kabataan, mga sanggol, mga bata na napailalim sa judgment ng Diyos. At yun ay wala ng trial. Dahil meron ng salita na binigay ng Diyos sa panahon ni Noah, for 100 years, nangaral siya, and only souls believed. Eh, ano mangyari doon sa mga tao na hindi sumampalataya? Na nalunod. Mga bata, mga matatanda.
Kaya kung awa ng pairalin, maawa tayo sa panahon na yon. At tingnan niyo mga kapatid, even sa aklat ng 1 Samuel ay makikita niyo sa chapter 15 verse 2 hanggang 3. Gusto ko lang bigyan ito ng pansin. Ang sabi diyan ng Panginoon, "Thus says the Lord of hosts, I have noted that what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came up out of Egypt." Ang sabi ng Diyos, "Now, go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them." Huwag kayong magtitira. "But kill both men and women." So dito pa lang, pwede natin sabihin, kawawa naman yung mga babae. Di ba? Iba paano yan? Sabi dito, "Kill both man and woman, child and infants, ox and sheep, camel and donkey." Alam niyo yung mga ganitong mga salita ng Diyos sa Lumang Tipan ay sinisilip ng mga atheist. Tingnan niyo na ang Diyos. Di ba bakit siya pumapatay ng mga tao na walang kalaban-laban? Sabi nila, babae at lalaki, kasama na ang bata. Could you imagine? Infants. Siguro kung tayo nasa panahon na yun, nabubuhay, we can only say din na parang ngayon, nakakaawa naman yung mga bata. Pero sabi ng Diyos, do not spare them. Ano magagawa natin kundi gawin ang sabi ng Diyos? At ang Diyos, naniwala ko ay, sabi ng Scripture, He is a just God. Kung siya man ay nag-utos ng bagay na yun, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang Diyos ay Diyos na matuwid sa paghatol. Kung yan ay sinabi ng Diyos, then so be it, Lord. Ikaw nakakaalam kung bakit mo iniutos na patiin ng mga kaaway at hindi magtitira. Wala pang trial yan. Binigay na ang judgment. Sige, mga kaaway ay sugpuin ninyo, patayin. Just to save His people. Diniwala ako sa ating panahon, hindi nagbago ang Diyos ng kaniyang matuwid na paghatol. Mabuti pa nga ang dating presidente, may maayos na trial na kaniyang kakaharapin. Isa lang naman yan, kung wala siyang panagutan, then so be it. Magiging malinis ang kaniyang pagkatao. Pero merong mga kailangan harapin, may mga bagay na kailangan sundin sa ilalim ng batas. So this is what I am thinking, mga kapatid, no? As for me, hindi na dapat tayo makihalo, huwag na tayong mag-post o magparamdam pa. Pero man tayo nabasa din, hayaan natin ng ilan. Sa ibang mga churches ay meron ako nakikita na nagpapahay ng damdamin. Pero lagi natin sabihin, mga kapatid, sa ating mga puso, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. He is the Alpha and the Omega. Alam ng Diyos kung paano gawin ang lahat ng bagay. Kaya ang sabi ng Scripture, Kanyang ibinangon si Paraon for no reason, na hindi aksidente, hindi sa walang kabuluhan. Ang sabi ng Scripture, para aking ihayag ang aking kapangyarihan. Upang daw mahayag ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Because kapag mayroong mga nangyayari, mga dakilang bagay na ang Diyos ang gumawa, hindi ang tao ang naluwalhati. Hindi si Moises ang naluwalhati. Ang Diyos ang naluwalhati. Pinutunayan ng Diyos na kontrolado ng Diyos ang circumstances sa palibot, sa paligid ng bayan ng Israel. At gayon din naman sa ating panahon, sino sumasampalataya? Kontrolado ng Diyos ang mga bagay na nangyari sa ating paligid. Kung ano man ang mangyari, magkagulo, mangyari na lahat ng bagay, nasa Scripture naman yan. Sabi ng ating inawit kanina, men's heart fail for fear. Marami ngayon nangangamba, natakot, at nababahala. Salamat, merong salita ng Diyos na inilagay sa ating mga puso para magsabi, meron tayo, sabi ni Pablo, meron tayong isang buhay na pag-asa. Ano yung buhay na pag-asa na meron tayo? Hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Kaya sabi ng awit, look up, your redemption is near. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, nanawa, hindi natin makalimutan ang mga salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, aalis ako, paparoon ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo. At ako'y muling babalik para kayo ay kunin sa aking sarili. At sabi ng Panginoon, kung saan ako nandoon, ay duroon din naman kayo. And so, I hope sa umagang ito ay mayroon tayong puso na payapa
Meron tayong kaisipan, meron tayong sound mind na hindi tayo nababalisa sa maraming mga bagay. About sa ating pagsay, ating babalikan nilang mga bagay about the golden candlesticks. At nakita natin last Sunday na ito ay inutos ng Diyos kay Moises, kay Aaron, sa Exodus chapter 25, verse 31 and 39. Kung ating nakita last Sunday sa ating illustration. At ang very purpose niyan is to shed lights on the space in front of it. Doon sa 4 na sulok ng holy place. Sa tabernacle, sa panahon ng bayan ay nasa wilderness. So it was perfectly placed inside the tabernacle at ang kanyang position, katulad na aking nabanggit last Sunday, ang position ng candlestick ay napakahalaga sa loob ng tabernacle. Doon sa left side, pagpasok doon sa holy place, and nandoon ang position ng 7 golden lampstands. At siya inilagay ng Diyos doon sa kanyang right place, sa kanyang right position, for the purpose of shedding light doon sa loob ng holy place, upang ang saserdote na gagawa doon, na maglilingkod sa harap ng Diyos, ay makagawa siya ng maayos, no, sa literal na bagay, ay magawa niya, magampanan niya ang kaniyang tungkulin, at ang pagdadala ng mga pagsusulog ng insenso na siyang sumisimbolo sa mga panalangin ng mga banal ay magampanan at magawa ng saserdote na hindi siya nangangapa sa dilim. Yun ay literal na paggamit ng lampstand. Makita niya ang 4 na sulok at siya ay makagawa ayon sa sinabi ng Diyos sa mga ordinances na ibinigay sa bayan ng Israel o kay Moises. So ang candlestick ay nakadesign to bring light sa madilim na lugar. At ang purpose ng Diyos sa iglesia, katulad ng aking nabanggit last Sunday, is to hold forth that light. Katulad ng ating nabasa last Sunday, balikan natin ang Matthew chapter 5, ang sabi diyan ni Jesus, "You are the lights of the world." So hindi po tayo dinala ng Diyos from darkness to a marvelous light para lamang natin i-display ang ilaw na ito. Ang Panginoon mismo nagsasabi, "You are the lights of the world." Ang iglesia, ang mga believer, lalo na sa ating panahon na sinasabi natin na ito'y panahon ng kadiliman, napakadilim. Sa lahat ng bagay, napakadilim ang buhay ng tao, lahat ay mayroong pinangangambahan. Lahat ay magulong kaisipan, lahat ay walang kapayapaan. But only those who believed and baptized in Jesus' name, sila ay tumanggap ng right, sabihin natin right revelation o kapahayagan na mula sa Diyos, na sila ay payapa by the grace of God. Sabi ni Jesus, "I give to you, my peace I give unto you." It's not a peace that the world can give. Dahil ang kapayapaan ng sanlibutan ay unti-unting nauubos. Unti-unting nawawala ng pag-asa ang marami sa ating panahon. But we have a hope. Sabi nga ng sulat ni Pastor Pablo, hope against hope. Tayo ay mayroong buhay na pag-asa. You are the lights of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand. So yun yung pinaka-purpose ng ilaw. Hindi daw may tatago ang isang syudad doon sa taas ng hill, ng bundok, kundi kapag sinindihan ng ilaw, siya ay mahayag o makikita. At ganoon din naman ang mga tao na nag-iilaw sa lampara ay hindi ilalagay sa ilalim ng basket, but on the lampstand. At ano ang purpose niyan? And it gives lights to all who are in the house. Nang sabihin ni Jesus, "You are light of the world," ay pinapakita na ni Jesus ang purpose ng pagtawag ng Diyos sa buhay ng mga banal na ating ipakita o ating ipahayag that this light, yung lights of life na ating tinanggap,
ay hindi matakpan ng maraming mga bagay, but mag-shed ng lights. Mag-manifest. Sa ating panahon ay makita pa, sa panahon na napakadilim ng sanlibutan, ay mayroong pa ring nagliliwanag. You are the lights of the world. At meron tayong position, meron tayong tungkulin as a candlestick. Ang church, ang mission ng iglesia ito is to hold that light. Hawakan natin yung buhay na ito. Huwag nating itago ang buhay. Huwag natin itago yung kagalakan na mayroon tayo. Ang kagalakan na ito ay hayaan nating mahayag. Kung tayo ay binayaan ng Diyos ng kalakasan ngayon, then ibigay natin yung buhay sa Diyos. Ibalik natin yung kagalakan sa Diyos na nagbibigay ng buhay, ng kalakasan physically and spiritually. Because marami nang natatakot sa ating panahon. Marami nang naguguluhan ng kaisipan sa ating panahon. Maraming nade-depress, maraming in fact, namamatay sa kalumbayan, kalungkutan. Bagamat ang sabi ng Scripture, mga mensahe natin narinig, hindi tayo exempted sa bagay na yan. Pero ang ating pinagpapasalamatan ay meron tayong biyaya na tinanggap sa Diyos. Ang kailangan lang gawin ng iglesia is just hold on and firmly hold on sa pananampalataya na tinanggap natin sa ating panahon. As a candlestick, as a church, na mayroong position. So yung ating binigyan ng pansin last Sunday. The church must hold on or must hold firmly the truth, yung liwanag ng salita ng Diyos, bagamat marami ng iglesia, mga denominasyon na lumalayo at nagbabago ng kaisipan sa Scripture. At totoo na nangyari ang tinatawag ng Scripture na great apostasy. Ano nangyari sa ating panahon? Maraming mga tao ang nagbago ang pagtingin sa mga salita ng Diyos. Maraming mga kaisipan ang nabago, na-pervert, nabaliktad ang mga sitwasyon. Ang pagkakilala sa Diyos na nahayag sa laman in Christ. Ang pagkakilala sa kaloob ng Espiritu ng Diyos. Ang pagkakilala sa pahid na mula sa Diyos. At lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanyang salita na kanyang ibinigay sa iglesia. Ang 5 kaloob na binigay ng Diyos ng Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, nag-iwan ng kaloob sa iglesia na hindi na kinikilala ng iba sa ating panahon. Pero ito'y mahalaga sa iglesia ng Diyos, ang 5 kaloob na sumisimbolo ng kamay ng Panginoon, na siya ay merong kapangyarihan authority para hawakan ang mga gawa ng Diyos sa iglesia. Hindi ng Diyos pababayaan ang kanyang iglesia sa uling mga araw na ito. Sabi niya sa verse 16, your light must shine before people. Matthew chapter 5. In such a way that they may see your good work. So kung pag-uusapan ang good work, ang mga gawa na ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos na nasa inyo, na nasa iglesia. At ako'y naniniwala at sumasampalataya, mga kapatid, na hindi natin maitatago ang gawa ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5, ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos na nagmamanifest sa mga mananampalataya, hindi mo ito maitatago. Ito ay kinakailangan lumitaw. Katulad ng isang bunga literal na hindi may natago ang bunga ng isang mangga in the right time. Hallelujah! Pagkatapos mamulaklak ng mangga, ay lilitaw ang bunga ng mangga, di ba? Ganon din naman ang gawa ng Espiritu ng Diyos. Pagkatapos na ito'y ating tanggapin, kinakailangan makita, mag-manifest na mayroong bunga ang Espiritu ng Diyos. Ano yun? Bunga ng kagalakan. Nandyan ba kagalakan sa ating mga puso ngayon? Nagagalak pa ba tayo sa kabila ng marami mga pagluha at kahinaan at mga bagay na hindi maayos? Ang kagalakan, ang bunga ng kagalakan ay may manifestation.
Kahit na hindi na, sabi nga ng awit, kahit na hindi na maayos ang paligid, pero tayo ay mayroong tama na pag-iisip at kapayapaan by the grace of God, ay nakakapagpatuloy pa rin tayo sa paglakad sa pananampalataya. Kahit maraming kabigatan, kahit maraming mga pagluha. Because yan ang sabi ng salita ng Diyos, your light must shine before people. Para makita ng mga tao, sabi diyan, that they may see your good works. At hindi ito good works ng ating sariling kakayahan o lakas. It is by the Spirit. Ito'y gawa ng Espiritu ng Diyos na nasa iglesia ngayon. Hindi ito sa iyo. Ito'y Diyos by His Spirit working in the church. Kaya magpasalamat tayo kapag tayo ay nakakalakad pa rin sa mga panahon na ito, nakakabangon pa tayo tuwing umaga na may kalakasan. Dahil marami ng pagod na pagod sa buhay na ito, nagpapakamatay, wala ng pag-asa, ultimo mga kabataan sa ating panahon, na-break lamang ng kanyang nobyo sa labas, ay parang wala ng pag-asa, hindi na kaya magpatuloy sa buhay na ito, wala lamang makain, wala lamang ng mga ganitong mga bagay, ay parang tinakpan na ng lahat ng problema sa buhay. Pero yung mga walang-wala na mayroong Espiritu ng Diyos, ay mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan sa huling mga araw na ito. So bakit kailangan magliwanag ang ilaw? Kailangan ito sa ating panahon because marami nabubuhay sa madilim na sanlibutan. At kahit man tayo ay agree sa bagay na yan, kahit man ang ating mga mahal sa buhay na wala sa pananampalataya, of course, kung walang liwanag na salita sa iyo, ikaw ay nasa kadiliman. At ikaw na anak ng Diyos na mayroong tinanggap ng buhay, then shed that light. Para ang mga tao sa iyong paligid ay makakita sila ng liwanag ng Diyos. And somehow sila ay sumampalataya dahil hindi mo itinatago yung biyaya ng Diyos, hindi natatakpan ng mga circumstances ng mga problema sa tahanan o sa buhay na ito. Ang ilaw ay kailangang mahayag, makita. Ang pag-asa ay kailangang makita ng mga tao. Ang pananampalataya ay kailangang mahayag sa huling mga araw. Na hindi ito pananampalataya na binigay lamang ng fivefold ministry, kundi sabi ng Scripture, it is the faith of Jesus Christ that is in the church today. At dahil sa pananampalataya na yan, nakakausad ang iglesia na ito ng Diyos. Nakapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Kaya nang sabihin dyan ni Jesus, your light must shine, ay may kinalaman sa gawa ng pananampalataya na kailangan makita ng sanlibutan. Punta natin ng Philippians chapter 2. I think binasa rin natin ito last Sunday. Balikan lamang natin. Philippians chapter 2 verse 15. So that you will prove yourselves to be blameless and innocent. So gaano kahalaga yan sa ating panahon? Na ang mga anak ng Diyos ay makita ng mga tao blameless and innocent. Children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation. So itong mga salita nito ay nangyayari sa ating panahon. Kayo ba ay sumasampalataya na tayo nabubuhay sa crooked and perverse generation? Ang lahat ng bagay ay binaliktad na ng dyablo. Nang sabi ng Scripture, sa huling mga araw, yung mali ay magiging tama sa paningin ng tao at yung tama ay magiging mali sa paningin ng tao. Kaya naman sa huling mga araw, hindi nakakapagtaka. Ang sabi ni Pablo, sa huling mga araw ay mayroong mga tinatawag na form of godliness. Ang mga tao ay mabubuhay sa anyo lamang ng kabanalan. Dahil ang sabi ni Padre, dahil ang sabi ng gantong founder o gantong mga kinikilala nila, mga magagawa, na build na tinatawag na godliness, pero hindi sa Diyos na godliness. Ang sabi ni Pablo, ito'y anyo lamang. Pero mga kapatid, sino sumasampalataya, iba ang genuine na kabanalan na mula sa Diyos.
Dahil hindi mo ito gagawin sa iyong sarili, ito ay kusang lumilitaw. Ito ay naahayag, ito ay nakikita, ito ay katulad ng ilaw na nakikita ng marami sa ating panahon. At ako'y sumasampalataya, ito ay must, it is a must that the church should live in godliness sa uling mga araw. Dahil ang mga tao ay yan nasa ganyang kalagayan, kawalan ng kaayusan. Ang sabi diyan, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights. So marami na tayong binasang scripture na nagpapakilala that this is the church, na ito yung position ng iglesia, ito yung kalagayan ng church sa ating panahon, among whom you appear as lights in the world, holding firmly the word of life. So as a candlestick, mga kapatid, tayo ay humaharap sa buong sanlibutan. Para tayo nasa isang malaking stage. At ang mga mata ng buong sanlibutan ay nakatingin sa atin. It is sad to know kapag ang mga tao sa paligid mo ay walang makitang pag-asa. It is sad to know kapag yung mga kasama mo sa bahay ay walang makitang pananampalataya, walang makitang kaunti man lang na liwanag na kabutihan na mula sa Diyos. Yet ang sabi ng Scripture, we appear as lights. Kailangang makita ang salita ng Diyos. Kailangang makita yung buhay na nasa iyo. Kailangang makita ng mga tao na ang pananampalataya nasa iyo ay pananampalatayang nagtatagumpay. Kapag yung mga tao sa paligid natin ay gapian, mayroong isa na ibinabango ng Diyos. Ikaw ay binabango ng Diyos to shed lights. Kapag sa paligid mo ay punong-puno ng kalumbayan, ng kagipitan, ng kawalan, mayroong isa na nagsished ng lights. And that's the purpose why the church was called. Nang sabihin ni Jesus, ang mga sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa dilim, but sila ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. So as a candlestick ay ganun ang pagkatawag ng Diyos. Ang sabi dyan ni Pablo na sa Tagalog ay sinali na nagpapahayag, pero sa English sabi, holding firmly. Sa Tagalog, dapat ang pagkakasabi ay mahigpit na hawak. Na ibig sabihin, tinatayuan mo ang iyong position. Nang ilagay ng Diyos ang 7 golden candlestick sa loob ng tabernacle, siya ay nasa right place. Nang ito'y sindihan ni Aaron, ang 4 na sulok ng tabernacle ay naliwanagan. At hindi nalalayo sinabi ni Jesus sa binasa natin na ang ilaw kapag ito'y inilawan, inilagay sa lampara, hindi niya itatago kundi ilalagay sa ibabaw. At ang buong bahay daw ay naliliwanagan. You see? Ang buong iglesia ay naliliwanagan ng salita ng Diyos. Lumalago ang iglesia, natututo. Nakakita ng pag-asa na mula sa Diyos dahil mayroong right place, right position. Ang 7 golden candlestick ay may tama na liwanag na ibinibigay doon sa tabernacle. At ganoon din naman sa iglesia ng Diyos, mga kapatids. Hindi sa walang kabuluhan ang pagtawag ng Diyos sa atin, ang buhay ninyo ay magsisilbing ilaw. Ano ang ating kandeleryo? That's the question. Binigay ko sa inyo last Sunday. So pinakita dyan ni Apostle Pablo that we must hold firmly the word. Kailangan natin tayuan, kailangan nating hawakan ang panampalatayang ito. At ano ang tinatawag na kandeleryo? Remember last Sunday, nabanggit ko sa inyo, a candlestick is not the light itself.
but the bearer of the light. Ang sabi ni Jesus, I am the lights of the world. At kung siya ang liwanag at tayo ang kandelero, ginto, by the grace of God, ang kandelerong ginto, ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng kandelero mula sa fine gold, which is ang gold ay nagsisimbolo sa isang napakainam na bagay sa harapan ng Diyos. It is a precious. It is a, tawag niya, nagbibigay ng brilliant na kalagayan. It's like a valuable thing sa harapan ng Diyos. And could you imagine as a church, as a candlestick, we bear the lights, at sa harapan ng Diyos, ang candlestick na ito, ang buhay na ito ay isang mahalaga na buhay sa Diyos. And that's why, kahit marami tayong pinagdadaan ng mga trials sa pananampalataya, hindi ka bibitawan ng biyaya ng Diyos. Ang buhay na ito is like a pure gold na ang Diyos ay nagmamalasakit sa tuwi-tuwi na. God placed you in the right position. At hindi ang Diyos nagkamali nang siya'y maglagay sa iyo at magtawag sa iyo dahil mayroong tama na liwanag na nahayag na ikita sa apat na sulok ng buhay mo sa uling mga araw na ito. As a candlestick, so ano yung kandelero na pinapakita dyan? Balikan ko lamang yung verse 12, sabi dyan, I am the lights of the world. The one who follows me will not walk in darkness but will have the lights of life. Ang sumusunod sa Panginoon ay may taglay na liwanag ng salita ng Diyos o liwanag ng buhay. At ang mga sumusunod sa Panginoon, ang sabi niya, ay hindi ka nalalakad sa kadiliman. So ibig sabihin, ang buhay mo ngayon ay maging katulad sa candlestick na mayroong isang tiyak na kalagayan. Ang church, as a candlestick, ay bearer of light. Nasa position ang iglesia to bear the lights of life. And I can say it is a privilege. Nang tayo ay tawagin ng Diyos, it is a privilege. Nang sabihin ni Jesus, it is to you that was granted to know. It is to you that was granted to know all the mysteries and all the plans of God. It is a privilege or it is a grace, hallelujah, na mapabilang sa mga candlestick ng Diyos. Isang biyaya ng Diyos, mga kapatid, lalo na sa ating panahon, ang makita natin ang ating kalagayan as a candlestick, dala-dala natin ang buhay na ito. At marami ang mga taong nagbe-benefit sa biyaya na ito ng Diyos. Alam niyo ba na kahit man ang ating mga sambahayan na hindi mananampalataya ay nagbe-benefit sa biyaya na yan ng Diyos? Nagbe-benefit sa buhay na mayroon kayo sa uling mga araw? Na-encourage ang puso nila kapag nakita nila ang puso mo ay matibay, matatag sa pananampalataya, kahit dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, hallelujah, may nakikita sila na buhay na pag-asa, hallelujah. There is something, hallelujah, na nakikita ng mga tao, buhay pa rin ang pag-asa. May pag-asa pa rin sa Diyos. At yun dahilan, nagliliwanag yung buhay na ito. As a candlestick, I can say na ang church ay nasa right position to bear the light or to shed the light para magbigay ng liwanag sa bahay ng Diyos. Para magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Magbigay ng encouragement na lakas sa mga nanghihina sa iglesia. Di ba naalala niyo one time ng aking itinuro sa inyo, kayo na mga pinalakas sa Espiritu. Nasaan ang mga pinalakas sa Espiritu? Sa panahon na mayroong mga mahihina sa iglesia, kayo ang gagamitin ng Diyos para sila ay patibayin sa pananampalataya. Parang katulad ng ilaw na nagliliwanag sa apat na sulok ng tabernacle na ito, ng iglesia, ng ministry na ito,
hindi tayo nawawala ng matibay na pag-asa. Minsan sinasabi natin, makita ko lamang yung buhay ng kapatid, ako ay pinagpapala na. Sino mag-i-amen sa bagay na yan? Hindi pa man kayo nagpapatuo, hindi pa man kayo nagsasalita, ay meron ng liwanag, ng biyaya ng Diyos na nakikita sa bawat lakad ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi ni Jesus, na ang inyong mga gawa ay, sabi doon, that may see your good works. At ang good works, ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos na ibinigay sa iglesia and as a candlesticks. Ang mga bagay na ito ang siyang makikita, magsished ng lights. Ang church ay nasa right place or position. Ano ang kandelerong ito? Ang ating kandelerong ito ay ang ating position in Christ. Ang ating kandelerong ito ay ang ating kalagayan. Dapat ikaw ay mag-alak because God placed you in a right position. At merong biyaya ang Diyos sa buhay mo para ipakita mo yung tinanggap mo na biyaya mula sa Diyos ay mag-benefit yung mga tao na makawitness ng iyong buhay. So ano ang kandelero? Ano ang ating kandelero? It is your position. So ang Diyos ang naglagay sa iyo sa kalagayan na yan. Sa ibang salita ni Pablo, ito yung pagkatawag. So it is a position to express the light of life that is in you. It's a position to manifest. Kung ikaw ay tumanggap ng kalakasan ng Diyos, ang kalakasan na yan ay dapat makita ng mga tao. It's a position to manifest the word of truth sa ating panahon. Kung ikaw ay tumanggap ng karunungan mula sa Diyos, hindi mo ito sasarilinin, ito'y makikita ng mga tao. It's a position of, or to manifest the strength of the Lord. Kaya sa panahon na si Aaron ay nagdadala o nagsusunog ng insenso na sumisimbolo sa mga panalangin ng mga banal na tawag niyan, idinudulog ng mga lingkod ng Diyos. Sumasabay yung liwanag ng candles, ng 7 golden candlestick at nagiging maayos ang lahat ng bagay. Ang lahat ng mga daing at tinahing at panalangin ay nakakarating sa luklukan ng awa ng Diyos na hindi napipigilan ng maraming mga circumstances. Kaya nga sabi sa inyo last Sunday, kung wala ang candlestick doon sa loob ng tabernacle of meeting, ay hindi makakagawa ang likod ng Diyos. Hindi magagawa ni Aaron ang mga ordinances. At posibleng, sabi nga sa inyo, just for a thought, no? Pwedeng maging magulo ang loob ng tabernacle, pwedeng maging mawala sa ayos ang bawat ordinances, yung pagsusunog ng insenso. Maaaring masunog niya ang tabing-tabing doon na nagdi-divide sa holy place at sa Holy of Holies. Pero dahil mayroong tamang position ng candlestick, nagagawa ni Aaron ang lahat ng bagay sa loob ng tabernacle. At ako'y sumasampalataya mga kapatid na ganoon din sa ating panahon. Ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos ay nagiging malaya because mayroong mga lumiliwanag na buhay sa huling mga araw na ito. Punta natin ang Leviticus chapter 24. Sa binasa natin last Sunday. So ito yung nais ko lang bigyan ng diin, no, sa part na ito. Ano ang ating kandeleryo? It is your position. Kaya doon sa ating binasa last Sunday sa Leviticus 24 verse 2, command the sons of Israel that they bring to you clear oil from beaten olives for the light. So nakita naman natin na mayroong proseso na ginagawa ang Diyos. Hindi sila basta-basta gagawa lamang ng liwanag o ng ilaw sa panahon na yan. Dapat ito ay galing sa tinatawag na clear oil from beaten olives for the light. So to make a lamp burn continually. At katulad ng aking binanggit last Sunday,
ito ay magpapatuloy na ordinance ng Diyos sa Israel, which I believe even in our days, ay mayroong mga Diyos na gumagawa niyan personally, because di pa sila nakabalik sa templo ng Diyos na gagawin pa lamang in the future, sa malapit na panahon. But naniniwala ako, ito ang ordinance ng Diyos na ginagawa still even in our days. And because ito ay gagawin nila continually, binas natin sa isang text doon, sabi doon, from generation up to their generation, ay gagawin ang bagay na ito. So it's like, sa ating panahon, itong ilaw na ito, ang lampara, ang candlestick na mayroong ilaw, it will burn the light continually. As the Lord says, ang ilaw mo ay hindi matatapos hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. So you are in a position to shed light, at ang ilaw na ito ay, it will burn continually. Ibig sabihin, hindi matatapos. Kaya nga sabi ni Pablo, ang ating pagkatawag ay hindi na mababago. Sino mag-i-aim mga kapatids? Ang pagkatawag ng Diyos, ang biyayang ito ng Diyos, ang paglakad sa pananampalatayang ito ay hindi na mababago pa kahit man ang maraming mga circumstances. Ang mga mananampalataya, they will stick, they will hold firm sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin dyan, to make lamp burn continually, which means, nang si Aaron ay gumagawa sa bagay na ito, hindi nila hinayaan na ang ilaw, na ang lampara o candlestick ay mawala ng kaniyang purpose. Kahit matapos na yung buhay ni Aaron at sino pang susunod ng mga saserdote sa mga susunod na generation, these ordinances ay hindi po matatapos. And look what happened in our days. Sa aklat ng Hebrews din natin mga kapatid, sa chapter 2. Because Jesus Christ was called sino sumasampalataya? The great high priest. Si Kristo ay tinawag na dakilang saserdote. At ang sabi sa verse 17 ng Hebrews chapter 2, marami pong titles na ikinakabit sa pangalan ni Jesus, or kay Jesus himself. As we know, he was called a Messiah, Savior, Son of God, Son of Man, or Friend of Sinners, etc. Marami pa. Lahat ito ay nag-focus sa bawat particular na kalagayan, sa bawat titulo na ikinakabit sa pangalan ng Panginoon. Pero pagdating sa high priest na ipinakita sa atin sa Old Testament, ay ganito naman ang pinapakita sa Hebrews chapter 2, verse 17. So let's read sa verse 17. Therefore, in all things, he had to be made like his brothers, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. So just like doon sa lumang tipan ng mga high priests, like Aaron, sila ay binigyan ng Diyos, of course, para ipahayag or gawin ang maraming mga ordinances that pertains to God, or kung ano yung mga bagay na inuutos ng Diyos sa panahon na sila ay nasa wilderness. So, nang ibigay ng Diyos ang larawan or ang blueprint or ang utos to build a tabernacle, lahat ng bagay na pinakita ng Diyos kay Moises ay ginawa ni Moises as the Lord says, as what the Lord's command ay ginawa ni Moises. At ganoon din naman pagdating sa mga bagay na nasa loob ng tabernacle, ay gayon din naman, as the Lord says, binasa natin, hindi natin mabalikan, as what the Lord says, ay yun ang ginawa ni Moises. Ganon din naman, pagdating sa ating panahon, Jesus Christ was called a great high priest. At ang ginagawa ni Jesus, sabi ni Pablo, siya ang ating mediator between God and man. At ang lahat ng ginagawa ni Jesus ay may kinalaman sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ang sabi dyan, to make propitiation for the sins of the people. So napakalaga ng trabaho ng sacerdote sa lumang tipan. At naniniwala ako, even sa ating panahon, kaya nga tayo nagpapasalamat, mayroon tayong tagapamagitan.
kapag tayo ay nagkukulang, tayo ay humingi lagi ng habag at biyaya sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo ay humingi tayo ng kahabagan na mula sa Diyos. At ang sabi diyan, ating puntahan sa chapter 4 verse 14. Hebrews chapter 4. Ano sabi diyan? Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let's hold firmly to our confession. Dahil meron tayong dakilang saserdote, as Aaron commanded to do all the service, at habang ginagawa ni Aaron ang mga ordinances, kasamang lumiliwanag ang 7 golden lampstands. As the Lord, as Jesus, doing His ministry sa ating panahon, as a mediator, hallelujah, kapag mayroong kailangang ipahayag sa Diyos, we confess it in Jesus' name. Kapag meron tayong kasalanan na ginagawa sa Diyos, pagkukulang, we confess it in Jesus' name, Lord. Have mercy unto me. Have grace unto me. Kailangan ko pa ng biyaya ng kalakasan. Kailangan ko pa maraming mga bagay nito. Meron tayong great high priest na gumagawa sa kalooban ng Diyos. And why Jesus is doing His pagiging mediator, ang iglesia naman ngayon as a candlestick ay nagliliwanag sa pagpapahayag ng buhay ng Diyos. And that's why sabi niya ni Pablo, hawakan natin, let's hold firmly to our confession. Kung ano yung pagkatawag na tinawag ng Diyos sa atin. And as a candlestick, let's hold firm what the Lord commanded us to do. At sa ating panahon, marami na tayong pangaral, marami ng pagtutulong na ginagawa ang Diyos. Naniniwala ko, hindi ng Diyos pinagkulang ang iglesyang ito. Do you believe it, church? Katulad ng aking sinabi sa inyo last Sunday, ang iglesyang ito ay dadali ng Diyos in perfection. Just trim your lamps. Just clean and trim the candlesticks. And I can say, hindi dapat mawalan ng saysay ang lights of life. If you believe that is in the church today, then this church, dapat ito ay mahayag ang mga gawa ng Diyos sa loob ng iglesia ng Panginoon. And that is you, church. Nasa inyo. Ang sumusunod sa akin, sabi ni Jesus, ay hindi lalakad sa kadiliman, but they have the light of life. So it is in the church. Ang kailangan na natin ay ingatan ang candlesticks. Ang kailangan gawin ninyo ay ingatan ang pagkatawag, ang position. Kaya nga sabi ko sa inyo last Sunday, kapag meron tayong konting pagkukulang, iingi agad natin agad ng tawad sa Panginoon. Because ang sabi ng Panginoon, I will come to you and I will remove the candlesticks. So it's a position, mga kapatid. Ito'y pagkatawag, ito'y bahagi natin sa plano ng Diyos. Tinanggap mo yung light of life, tawag na yan, supposed to be, ito ay magbaburn continually, as the Lord says. Kaya sabi ko, nawa, hindi ito matabunan ng mga problema sa buhay na ito. Hindi dahil walang-wala ka na ngayon, ay hindi ka na nagagalak sa Espiritu. Hindi dahil ikaw ay pinanghina sa laman ng mga karamdaman, ay hindi ka na magagalak sa Espiritu. Pero the more na ikaw ay pinanghina sa laman, the more ang kaluluwa mo ay binabatak ng Espiritu ng Diyos. Binabatak ka ng Espiritu ng Diyos, ibinabangon ka sa iyong kalagayan. Huwag mong kalimutan that you have your position in that tabernacle to shed the light para ipakita sa mga mata ng sanlibutan. Kayo ba'y sumasampalataya na kailangan pa tayo ng Diyos? Kailangan pa kayo ng Diyos. Sa illustration ng prophet sa ating panahon, ang Laodicean age ay napakadilim at napakaunti ng liwanag. Panginoon, so be it. Yung liwanag na yun, nawa, isa akong bahagi doon sa nagliliwanag sa uling mga araw. Dalahin ko na ang iglesia ito, this ministry, ay magpatuloy pa, hallelujah, ang kagalakan sa Espiritu ng Diyos ay makita pa ng mga tao kahit na napakadilim ng buong sanlibutan, there's still life in this place. Sa lugar na ito, sa dako ng Bulihan GMA, ay meron pa ring
meron pa ring biyaya na kumikilos ang Diyos. Is that right, mga kapatid? Nandyan ba kayo, mga kapatid, sa huling mga araw? Because I can say na kung tinanggap natin ang bagay na ito, hindi dapat ito matakpan ng maraming mga bagay sa ating panahon. Hindi dapat matakpan ng maraming mga kaguluhan at anumang mga kabigatan sa ating panahon. Tingnan mo mabuti, sabi ng Panginoon, ingatan mo ang iyong kandelero because I will come to you and I will remove, sabi sa ating teksto. Aalisin ng Diyos ang position, yung joy, yung kalakasan na mula sa Diyos ay pwedeng mawala sa iyo the moment na hindi mo ingatan ang iyong kandelerong ginto. Let's go to John chapter 12. Ano pa pinapakita ng scriptures patungkol sa bagay na ito? Binanggit ko sa inyo last Sunday that we must care to keep our candlesticks. At nawa, hindi tayo mawala sa ganung kaisipan. Bigyan nating halaga ang bagay na ito because lagi namin sinasabi sa inyo, hindi nagkamali ng pagtawag ang Diyos sa bawat isa. Huwag natin kalimutan na hindi po nakadepende ang ating kagalakan sa mga bagay sa libutan. Hindi nakadepende sa pagtaas ng economy at pagbaba ng economy. Hindi nakadepende sa kaayusan ng politics at sa kawalan ng kaayusan ng politics. Mangyari na lahat ng bagay sa silo ng langit, ang panampalataya ay manatiling panampalataya at hahawak sa salita ng Diyos. Hindi tayo mapipigilan sa kagalakan, sa pagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Kahit man tayo ay takpan ng maraming problema sa buhay na ito, ang liwanag ay lilitaw at litaw, mahayag sa buhay ng iglesia. Because this is your position, this is our position. Ingatan ang candlestick because the light of life is supposed to be shining sa buhay ninyo. Dahil sabi nga kanina, marami nang ubos ang pag-asa sa ating panahon. John 12, ating puntahan ng verse 35. Ano sabi ng Panginoon? For a little while. So tayo ay nabuhay sa napakaising panahon. Meron pa ba tayong ganang paningin sa huling mga araw? Ang ating mga panampalataya ay may bagay pang nakikita. Paubos na ng paubos ang panahon na ito. Napakalapit na ibalik ng Diyos ang biyaya sa bayan ng Israel. Any moment, maaring sumiklap ang maraming kaguluhan sa sanlibutan. Preparing for the redemption ng iglesia. So, ang ating kalagayan ngayon is to keep, ingatan ang kandelerong ginto. Dahil sa panahon ng trouble, sabi ng mga awits, hallelujah, ang kayamanan ng tao ay hindi makakatulong sa kanya. In the time of trouble, the riches, hallelujah, ay hindi ito makakatulong sa iyo. Aanin ko pa ang kayamanan, ang kailangan ko ay ang apoy na mula sa Diyos. Ang kailangan natin ay ang lingap na mula sa Diyos. Ang kailangan natin ay ang kagalakan na mula sa Diyos. Ang kailangan natin ay ang buhay na ito ay limitaw sa iglesia. Hallelujah. Kaya sabi niya ni Jesus, for a little while longer the light is among you. Isang araw, lubusang magdidilim ang buong sanlibutan. At ang galit ng Diyos ay bubuhos sa uling mga araw. Pero bago mangyari iyon, inagaw na ni Kristo ang kaniyang iglesia. Mangyayari ang sinabi ng awit, you will be saved. You will be saved and unharmed. Dahil ang kaaway ay i-release ng Diyos, palalayain ng Diyos ang mga espiritu sa kalaliman at gagawin nila yung gusto nilang gawin sa mga buhay ng mga tao. Ang sabi sa Revelation, walang ari, walang alipin. Lahat ay dadaan sa dakilang kapighatian. At ang kaaway na galit na galit sa ating panahon ay doon siya magiging malaya gawin ang kaniyang kapangyarihan. Pero bago mangyari iyon, ang church ay kinuha na ng Panginoon. Ang sabi diyan, walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. If this lamp, candlestick, if this light will burn continually, ang iglesia ay hindi makaka-witness ng kadiliman sa ating panahon. Kung ang ilaw na ito ng biyaya ng Diyos ay kikilos sa iglesia, ang church na ito ay lalakad with the lights hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi diyan, so that darkness will not overtake you also,
The one who walks in the darkness does not know where he is going. And that is true. While you have the lights, believe in the lights so that you may become sons of the light. So it will burn continually. Sa loob ng 7 church ages, katulad na aking pinakita sa inyo last Sunday, ay pinaralan ni Branham ang 7 golden candlesticks sa 7 church ages. Mula sa Ephesus, sa panahon ng apostles, si Pablo, and the rest of the apostles, and the rest of the early Christians sa panahon na yon, we believe that they received a genuine faith sa kanilang panahon. At kung ano yung tinanggap nila sa unang mga panahon ng iglesia is the same word or faith na meron tayo ngayon, the same light na meron sila, the same light na meron tayo ngayon. So ano pinapakita ng Scripture? Ito ay umiilaw continually throughout the ages. Binasa natin sa aklat ng Revelation, ating balikan, para mabigyan lang ng linaw pa sa marahil sa ilan o sa iba. Anong nakita ni John sa Revelation chapter 1? Ano sabi dyan? Then I turned, verse 12, to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, sa verse 13, one like the Son of Man. So Jesus Christ standing in the midst of the 7 golden lampstands. In the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, that expressed the majesty, that expressed the royalty ng Panginoon. And his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace. And his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining its strength. So tingnan niyo mabuti ha. His countenance was like the sun shining in its strength. That's supposed to be the church ng iglesia with the light shining. Ang lumalabas sa church ay ang kalakasan ng Espiritu ng Diyos. So kapag ang ilaw na ito ay naglalagablab sa buhay mo, that also means ang kalakasan ng Diyos ay malakas na gumagawa sa iyo. And no wonder, kahit bagsakan ka ng maraming karamdaman at problema sa buhay, ikaw ay manatiling malakas sa pananampalataya. Because that's the Scripture, that's the Lord's, na siyang ilaw para sa atin. And when I saw him, I fell, o doon na lamang sa verse, talo na tayo sa verse 20. The mystery of the 7 stars, which you saw in my right hands, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches. So kung ating babalik yung ating illustration last Sunday, pakibalik na lang, yung stage of a perfect man. And the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. So katulad ng aking binabanggit kanina, from Ephesian age, kung ating nasusundan, up to the Laodicean age, this light of life is continually burning. At alam natin ang Scripture, marami pinagdaanan ng mga Kristiyano sa mga panahon na yan, lalo na sa panahon ng Dark Ages. Pero ang question is, napigilan ba ang pag-ilaw ng buhay? Hindi po napigilan ang pagliwanag ng salita ng Diyos. Kahit sa kamatayan ay nagpahayag ang mga taong ito, they believe in Jesus' name. Even ang mga apostol sa panahon nila na sila ay saktan ng mga tao at parusahan ng mga pinuno sa panahon na yun, hindi nila binitawan ang paghawak. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ang ilaw ay nagpapatuloy na naglalagablab sa buhay nila. Then down to the ages sa ating panahon, hanggang sa dulong bahagi ng Laodicean, as the Lord says, as the Lord commanded to Aaron, this light will burn continually. Kaya meron tayong tiyak na pag-asa. Can you say amen mga kapatid sa umagang ito?
Kahit marami na kayong mga testimony pinagdaanan, then so be it, Lord. Marami ng karamdaman na pinagdaanan, katulad natin narinig kanina, then so be it, Lord. Marami ng trials, hallelujah. Sabi ni Peter, mga paulit-ulit na mga pagsubok that refines the faith of His people, then so be it, Lord. Pero hindi na mababago ang plano ng Diyos. Kung iingatan mo ang kandelerong ginto, magpapatuloy na magliliwanag yan hanggang sa huling mga panahon na ito. You see? Kaya sabi ni Jesus, while you have the lights, nasa atin ba ang bagay nito, mga kapatid? Sino ang mag-amen? While you have the light, believe in the light. So maraming mga bagay tayo pwedeng tingnan sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang buong katotohanan, sabi nga ng Scripture, ang Spirit ng Diyos ang magdadala sa iglesia into whole truth. And that's why we're glad and we appreciate ang biyaya ng Diyos sa ating panahon na ang buhay niyo ay hindi kayo pinabayaan ng salita ng Diyos. Ang wisdom ng karunungan ng Diyos ay pinasagana sa iglesyang ito at hindi nakadepende ang pagliwanag dahil sa mga circumstances. Even sa panahon na tayo walang-wala na, ang ilaw, ang kagalakan ay nandyan pa rin sa ating pananampalataya. Ating basahin, sabi niya sa verse 46, I have come as light into the world so that no one who believes in me will remain in darkness. So we must take care to keep the candlesticks. Napakahalaga ng pagkatawag. Kaya nga sabi ni Pablo, prove your own selves. Make sure of the calling. Ang sabi ni Pablo, make your calling sure. Proved. Patunahin ninyo na kayo itinawag in this position na kahit kayo ay takpan ng maraming kalagayan ng buhay, still ang kagalakan ay hindi mababago sa buhay niyo. So, ano sabi ng Panginoon? Balikan natin sa ang ating teksto. Ang sabi sa inyo, the question is, anong mangyayari kapag inalis ng Panginoon ng ating kandelero? Ang sabi ni Jesus, because ito ay sulat ng Panginoon sa aklat o sa iglesia sa Ephesus, or in particular, sa panahon ng iglesia ng Ephesus. At marami sa panahon na yan, kung ating titingnan, ay marami nang tumalikod sa pananampalataya because na-introduce ang isang bagong, sabihin natin, revise o ibang ebanghelyo. Kaya mababasa natin doon, di ba? Tinalan natin yung background ng Ephesian age. Ano sabi ng Panginoon? I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles, and are not, and have found them liars. So sa panahon na yan, ibig sabihin ay pumasok na ang spirito ng Nicolaitans, or gustong i-conquer ng spirito ng kaaway ang iglesia. Gustong dalhin ang pananampalataya ng mga taong ito sa isang huwad na pananampalataya. Pero salamat, buhay ang Panginoon sa iglesia. May Panginoon nagsabi, I know your works. The Lord is standing in the midst of the 7 golden lampstands at hindi niya, I tell you, hindi niya pababayaang mamatay ang apoy. Ang Panginoon ang magbabantay sa kanyang mga hirang sa mga panahon na yan. Sabi diyan, I know your works and you have persevered. Sino pa sa atin sa uling mga araw na ito, by the grace of God, ay nagsisikap sa pananampalataya. And you have persevered and have patience. Kahit marami ng pagluha, kahit marami ng tangkaang kaaway sa buhay na ito, mayroon pa ring patience mula sa Diyos, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Because ang buhay nito ay nakakapagod sa uling mga araw. Pwede nitong batakin, pababa ang pananampalataya. Pero huwag kang magpabatak. Dapat ang isa lang ang bumabatak sa iyo, paitaas ang kalakasan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ang sabi diyan, nevertheless, sa verse 4, I have this against you, that you have left. So that's what's happened in the age of the Ephesian church age. May mga tao talaga doon na nakalimot sa kanilang unang karanasan sa Espiritu ng Diyos. They have left their first love. At pagdating sa verse 5, remember therefore from where you have fallen. God willing, ito yung puntahan natin next episode. Remember therefore from where you have fallen,
Ibig sabihin, meron ng ginawang matibay ang salita ng Diyos sa iyo para ikaw ay maghapi ng mga kalumbayan sa panahon na ito. Ang sabi diyan, repent and do the first works, or else I will come to you. Sabi diyan, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place. By the grace of God, ang sabi niya, unless you repent. So, sa uling bahagi, gusto mong punta ng bagay na ito. Ano ang mangyayari kapag inalis ng Panginoon ang ating kandeleryo? The candlestick is our position, like what I said kanina. Your candlestick is your position in Christ. At dyan sa candlestick ay nagliliwanag ang salita ng Diyos. If God removes the candlestick, saan ngayon liliwanag ang salita ng Diyos? 2 Peter chapter 1 verse 10, sabi dyan, therefore, brethren, sige, punta natin, huwag tayo magmadali masyado. 2 Peter chapter 1 verse 10, therefore, brethren, be even more diligent. Saan? Sa pananampalataya. Dalahin ko na pagsikapan pa natin na tayo ay lumago sa pananampalataya. We encourage the church, kailan pa tayo mabubuhay? By the Word. While you have this Word, believe in the Word. While you have the light, believe in the light. Dahil wala nang ibang pag-asa except sa mga salita ng Diyos. We encourage you to be diligent sa inyong pananampalataya and to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. By the grace of God, ang salita ng Diyos na nasa atin na tinanggap natin yung buhay, kahit anong tangka ng dyablo na ikaw ay patirin, na ikaw ay itison sa maraming mga bagay, ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan na pa rin na gumagawa sa iyo. Hindi niya, sabi ni Han David, hindi niya hayaan ang kanyang matuwid ay matisod sa kanyang mga lakad. Why? Because mayroong tama na liwanag ng salita ng Diyos. Church, ang encouragement na ito ni Peter ay para sa ating panahon. While we are living in these very last days, na pahina ng pahina ang kalakasan ng mga tao, ang paningin ng mga tao, ang pananampalataya, ang tiwala ng mga tao sa salita ng Diyos ay paliit ng paliit, pero hindi sa iglesyang ito. Because I believe, tinanggap nyo ang salita ng Diyos, ang katotohanan. I believe, tinanggap nyo ang ilaw ng buhay. At ito yung nag-encourage sa atin, magpatuloy lamang tayo. Ang araw ng katubusan ay napakalapit na. Ang araw ng pag-agaw ay napakalapit na. Ang araw ng Panginoon ay makikita natin, sabi namin sa last Wednesday, hindi pa natin alam kung magiging ano tayo, pero kung gaano siya maluwalhati sa kanyang sarili, this will be the church is sa uling mga araw na ito. Kaya kahit anong mangyari sa kalagayan ninyo sa ating panahon, believe while the light is there. In this place, we will believe while the Word of God is here. In this place, tayo ay magpapatuloy na maglilingkod sa salita ng Diyos. Magpapatuloy, lalakad na magtatapat. Hallelujah! At ang ating mga kagalakan ay hindi nawa mapigilan ng maraming mga bagay sa panahon na ito. So ano mangyayari mga kapatid kapag inalis ng Panginoon ang ating kandelero? Ang sabi sa ating binasa, the Lord warns that they must repent. Yung mga nagkakasala sa Diyos. So hindi na po yan tumutukoy sa kasalanan na binayaran ng dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kundi ito yung mga kasalanan, sabi ni Pablo, na kasalanan na hindi na ikasisira o ikamamatay. It is a pardonable sin. If we repent, then God will forgive our sins. Kapag tayo ay nagkulang sa salita ng Diyos, na overlook, nakalimutan ang kapahayagan ng salita ng Diyos, hindi natin intention. Pero kapag tayo ay mayroong tama na kaisipan at pag-unawa, then, ibaba mo lamang yung sarili, then repent sa your sin. Ibig sabihin, may mga bagay na naginawa sa iyo ang Diyos sa unang mga panahon, balikan mo lamang yan, and God will restore everything na pinanghina ng dyablo para sa iyo. Ang nais ng Diyos is, matuto tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Bago tayo pumunta sa gawain ng Panginoon, kung tayo mayroong mga pagkukulang sa kapatid, then ihingin lagi natin ang tawad sa Diyos, sa kapatid. Lagi natin sabihin, tayo ay mahina, tayo ay nagkukulang, tayo ay wala magagawa, maliban ng Diyos ay gagawa sa atin.
Tayo lagi mababa to repent, to accept na hindi natin kayang gawin lahat ng bagay. And it is most likely in our actions, decision, ay pwede maging reason to stumble ng ilan. Just like what I preached sa inyo last 2 Wednesdays ago. Na sabi ng Scripture, sabi ng Panginoon na sa aba ng mga pinanggagalingan ng mga stumbling blocks sa ating panahon. Sabi niya, mabuti pa sa iyong magpatihulog na lamang sa karagatan, magtali ng bato sa iyong leeg. Because this is how the Lord expressed His Kanyang grace, biyaya, how He value your candlestick, your life. Kung ating iingatan ang bagay na ito, then the Lord will be graceful para bantayan yung ilaw na yan para sa iyo. Kung ikaw ay mababa lagi ang puso to repent, to accept your weaknesses, then the Lord will forgive us. At ang Diyos ay magiging mabiyaya lagi sa iyo nagagawa. Kaya sabi diyan, if you will repent, then, of course, hindi ng Diyos alisin ang lampstand in its position. So, ang pinapakita diyan is na ang iglesia ay nasa danger of losing her opportunity, the church to lose her position or opportunity para mag-lighten up pa ang salita ng Diyos. At yun dahilan, may mga Kristiyano na kahit anong patutuon natin, wala ng ilaw na nakikita ang mga tao. Because God removed your position. At yun dahilan, kahit anong awit natin, kahit anong pagsasalita natin, kaya ang sabi ni Pablo, let your speech be with grace. Kapag inalis ng Panginoon ang kandelero sa ating kalagayan, kahit anong patutuon natin, wala nang biyayang makukuha ang mga tao. Ano yan? The church will lose its opportunity para ang buhay na ito ay managana pa, na hindi lamang tayo nag-i-enjoy, kundi ang mga tao sa ating paligid ay makakita ng biyaya ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, nang salamat ang kanyang salita, sabi, unless you repent, hindi ng Diyos aalisin your position. You see? Hindi ng Diyos gagalawin, hindi niya hayaang mapabayaan ang bahagi mo sa plano ng Diyos. So ano mangyayari? It will continue. It will burn continually. But of course, hindi tayo exempted, sabi nga sa mga pangaral sa maraming mga kadahilanan. Pero huwag natin hayaang mapabayaan ang ating position, ang ating pagkatawag sa Diyos. Huwag natin kalimutan, ang church ay mayroong ulo, and it is Christ. At huwag niyong kalimutan, bilang lalaki sa iglesia, kayo ang ulo ng inyong mga asawang babae, sabi ni Apostol Pablo. And we have this position para ipakita natin sa harapan ng Diyos na kung ating gagawin ang lahat ng bagay na ito, then ang Diyos ay maluluwalhati sa kanyang iglesia. Ang Diyos ay makakuha ng kaluguran, ng pagpapala mula sa kanyang iglesia sa uling mga araw na ito. Just like what we do sa ating praise and worship. Hindi lamang tayo pinagpapala ng Diyos, kundi tayo rin naman ay nagpapala sa pangalan ng Panginoon. Hindi para dagdagan ng Diyos, kundi para ipakita that ang Diyos ay pinasapat tayo sa lahat ng bagay. So ano mangyari? You are in a danger of losing your position as a bearer of light. Kaya ang sabi sa inyo last Sunday, hindi ko tinitingnan ito as we will lose our salvation. Because kahit pa ano mangyari, up to the last minute of your breath, kung ikaw ay hihingi ng tao sa Diyos, then the Lord, I believe, will be gracious. Pero tingnan niyo mabuti mga kapatid, kung bakit may mga Kristiyano na hindi na kakitaan ng kagalakan because it seems like the Lord is removing the tabernacle o the candlestick in its place. At sasabihin sa inyo mga kapatid, isang nakalungkot na bagay kapag ang isang Kristiyano ay nawalan ng apoy sa buhay niya. Kapag hindi na makita sa atin ang genuine na kalagayan ng statue of a perfect man. Ang Panginoon ngayon nananawagan, where is the faith? Where is the virtue? Where is the light of life that was being given unto you? Where is the knowledge of God? Where is the wisdom of God? Kaya nga sabi ni Pablo, wala bang isa sa inyo na mayroong wisdom? Sa panahon ng mga walang kaayusan, sa panahon ng mga kaguluhan, wala bang may ilaw para magturo sa atin? Pero salamat hindi nagkulang ang Diyos.
ang ilaw ay nagpapatuloy continually in its place. Because binigyan tayo ng tamang puso to repent. Hallelujah! Gaano man tayo nagkulang nagkasala. Hallelujah! Ano man ang ating kalagayan, tayo man ay elder, o tayo man ay manggagawa, o tayo man ay mga musicians, o mga bahagi sa ministry, kung tayo ay magiging mababa lagi to repent, then the Lord will be gracious for us. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatids. Glory to Jesus. Kaya sabi ni Jesus, your light must shine. Hindi dapat mapigilan. Ulitin ko, hindi dapat mapigilan ng maraming mga circumstances. Sa ating pagkatapos, ay gusto kong iwan ng bagay na ito that we must take care to keep our candlesticks. Huwag natin hayaan ito ay ma-remove sa atin or maalis ang opportunity, ang biyaya ng Diyos. Because nasa huling mga araw na tayo, dapat ito ay nagpapatuloy. Kahit anong sabihin ng salibutan, ang iglesyang ito ay pinaapoy ng kagalakan ng Diyos. Niniwala ako, kailangan nang mangyari sa ating kalagitnaan ang tinatawag ni Pablo na exceeding joy. Kailan pa natin maranasan kapag tayo ay nagkamal ng maraming salapi, nakapagpatayo ng magandang bahay, nagkaroon ng mga bagay materially? No. Sa panahon na tayo ay nag-iisa at wala ng mga material na bagay, this joy will be an exceeding joy. I will tell you, sa panahon na tayo nag-iisa, even in our solemn rooms, ating kalagayan, sabi nga ni Santiago, like Elijah, na mayroong katangian na katulad sa atin na mahina, ang kanyang kalagayan din naman. Pero nang siya'y nanalangin, the Lord hears. At gaano kaya sa ating panahon? Because ang apoy, ang Espiritu ng Diyos ay naglalagablab sa kanyang iglesia. Nasaan ang mga buhay na pinagpala ng Diyos sa umagang ito? Nasaan ang kalakasan ng Diyos na ibinigay sa inyo, sa buhay ninyo, mga kapatid? It will continually burn sa ating panahon. Now, katulad na akin nabanggit kanina as we close, ang 7 ilaw na makikita sa mga mananampalataya ay pinapakita rin ni Brother Branham ng kanya sabihin na it's candlestick representing a church age. So yung ating nakita sa ating illustration. So ating balikan lang sandali. So bawat candlestick ay nagre-represent ng bawat kapanahunan ng iglesia. At idinagdag dyan ng prophet sa ating illustration na ipinakita niya ang statue of a perfect man na nakaparallel sa 7 church ages, at sa bawat iglesia ay mayroong tinatawag na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. In particular sa upper room, nagpatuloy hanggang sa panahon ng unang iglesia. At hanggang sa ating panahon is what the Lord is doing. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi hayaan ng Panginoon na mamatay ang apoy. Well, in fact, tutulungan pa tayo ng Panginoon para paapoyin ang kagalakan na ito. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko lang kung nabasa natin kanina, na ang Panginoon ay nadadama ang ating mga pangangailangan. Do you believe, church? At kung nararamdaman ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, hindi ang Diyos ligo para hindi niya makita at maramdaman at ipagkaloob ang nasa ng iyong puso. Yun dahilan kahit na marami talagang dumaan sa buhay natin ng mga kaguluhan at mga circumstances, hindi mapipigilan ang paglalagablab ng apoy sa bawat panahon. At tayo nabubuhay na sa uling mga araw, still, the light of life, the Word of God still there, gumagawa sa iglesia sa uling mga araw na ito. Kaya nga dinaan natin last Sunday, ang bagay na ito, ang statue of a perfect man ay hindi mapipigilan sa paglago ang iglesia o sa pagsagana nito sa buhay ng mga mananampalataya, dahil ito ay katulad sa apoy na mula sa Diyos that burns continually, which I believe gumawa niya sa panahon ng mga apostles. Atin lamang, sabi nga, di ba, madalas na rin natin sa mga pangalan natin, Pastor Franco before, that we are a continuation of the book of Acts. Ano man ang nangyari sa kanila sa unang panahon is the same na dapat mangyari sa ating panahon. Kaya nga mayroon tayong awit, di ba? I am one of them. Ang pinalaya sa Espiritu ng Diyos ay pinalaya ng Diyos sa lahat ng bagay. At kung sila ay pinalaya sa maraming mga bagay, and therefore sila ay nakapagpatuloy, na sila ay naging worthy sa buhay ng pagkatawag ng Diyos sa buhay nila, the same thing naman sa ating panahon. Because ang liwanag ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy in our days. So anong pinakita dyan ni Peter?
that is in the church today. The statue of a perfect man, na ang foundation is pananampalataya. At naniniwala ako sa umagang ito, bago tayo magtapos mga kapatid, na kailangan pa rin makita ng mga tao ang genuine faith na meron sa atin. And how about the virtue? Nasaan ang kapangyarihan na mula sa Diyos? Because if we receive the Spirit mula sa Diyos, kalakip ang kalakasan at kapangyarihan. There is a virtue na taglay ang iglesia sa uling mga araw na maaring hindi lamang makita, and that's why kailangan mong mag-trim ng iyong lampara. Kailangan mong ayusin ang iyong sarili. Maaring isang araw ay kayo gagamitin ng Diyos, ibabangon ka to express the virtue. And how about the knowledge? No, sa ating illustration. Nandiyan ang temperance, ang patience, ang godliness, hanggang sa brotherly kindness. At habang ang Panginoon ay nasa luklukan ng awa, habang mayroong mga insenso na binaburn, sinusunog para dalhin sa luklukan ng awa ng Diyos, ang lahat ng ating daing at panalangin. I will tell you, naglalagablab ang 7 golden candlesticks. At ang pagkilos ng high priest ay very, very, very firm. Tiyak, in position. Hindi siya nangangapa sa kanyang pagganap sa kalooban ng Diyos. And that is the church today. And yun dahilan, kahit marami nang tumalikod sa panampalataya, ang iglesyang ito ay tatayo pa rin sa salita ng Diyos. Kahit marami nang nagko-compromise sa salita ng Diyos, kahit marami nang nakikibahagi sa libutan at sinasabi nila, kami rin naman ay mga anak ng Diyos. Kahit kami ganito, kahit kami ay bahagi ng iba't ibang mga community, LGBT community, ang sabi nila, kami rin naman ay mga anak ng Diyos. It is a shame sa inyo, hindi kayo tinawag para dalhin ang light of life. And you are not in a position para sabihin ng mga bagay na yan unless you repent. At yun dahilan, this church, by the grace of God, tinuruan tayo na lagi mababa ang ating mga puso. Lahat tayo ay subject to weaknesses. Lahat tayo subject magkulang sa harapan ng Diyos. Lagi namin i-advise sa inyo, pagpasok sa pintuan ng bahay-sambahan nito, lagi natin hihingin ang habag at awa ng Panginoon. Bantayan ninyo ang apoy sa inyong kandelero, mga kapatid. Huwag nawa ang buhay nito maging katitisuran, hindi lamang sa labas, kundi maging ng ating mga kapatid sa iglesia. Ang ating mga actions, ang ating mga kaisipan, ang ating mga decision, minsan, na hindi na natin kinukonsider ang salita ng Diyos. So where's the knowledge? It's supposed to be lightened up. Where is the temperance sa iglesia? Where is your patience? Na kapag nandyan ang maraming mga trials, malaking gamit ang pagtitiis. Ang sabi ni Pablo, sa pagtitiis, lumilitaw ang character. At ang character, andyan ang pananampalataya. At mula dyan, from glory to glory, mababago na mababago ang imahe ng iglesia ng Diyos. Because ang ilaw ay nagpapatuloy na nagbaburn. And where is your godliness? And where is the brotherly kindness of this church? Mga kapatid, hindi tayo lalayo sa plano ng Diyos sa uling mga araw. At sasabihin ko rin, hindi tayo magkukunwari na meron tayong apoy. Ang sabi sa inyo kanina, ito ay natural na gumagawa, kumikilos sa atin. Kung ikaw ay merong Espiritu ng Diyos sa puso mo ngayon, ang kagalakan mo ay makikita ng mga tao. Ang iyong kagalakan ng pagpasalamat sa Diyos ay mahayag sa iyong mga bunga ng mga labi mo sa pagpupuri sa Diyos. Being grateful in all things, sabi ni Pablo, maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng bagay because ito ang kalooban ng Diyos. Tigilan na natin, tapusin na natin ang mga panahon na tayo madaling madala ng mga sitwasyon. It's about time maglagablab ang virtue, ang panampalataya, ang karunungan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay mahayag sa iglesyang ito. Now, let's read sa ilang mga sandali pa, Hebrews chapter 4. I think di ko pa nabasa ito. Seeing then that we have, nabasa ko na kanina yung unang bahagi, pero tuloy natin.
a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast. So anong pinapakita dyan? Ingatan natin ang ating kandelerong ginto na mahalaga sa Diyos. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Huwag mong kalimutan, nararamdaman ka ng Diyos. Huwag mong kalimutan, alam ng Diyos ang iyong kalagayan ngayon. Huwag mo lamang mabitawan, hawakan mo lamang ang iyong pagkatawag. But was, sabi dyan, but was on all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of needs. So Jesus Christ is our great high priest. At siya yung ating mediator. Siya yung gumaganap ng kaluguran ng Diyos. At sa pamamagitan niya, hallelujah, ang ating mga panalangin daing ay hindi napipigilang umabot sa luklukan ng awa ng Diyos. At yun dahilan, ang iglesyang ito ay nakakasurvive ng maraming uri ng kabigatan. Marami na kayong pinagdaan ng kabigatan, pero nagtagumpay kayo sa magitan ng apoy ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. Marami na kayong karamdaman na pinasok na pinaranas ng Diyos o pinahintulot ng Diyos. Pero ang sabi ng Scripture, nadama ng Panginoon ng ating kalagayan. And therefore, siya rin naman ang gumagawa ng paraan para ating matakasan ang lahat ng bagay na ito. Just hold on. Hallelujah. Hawakan mo lang ang pananampalataya. Ingatan mo lamang ang iyong candlestick. Then hindi ito pababayaan ng Panginoon. The Lord Himself will take care of it, mga kapatid. Ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo, ang magbabantay, mag-iingat ng ating mga pangangailangan. Then so be it, Lord, as we are praying, nanawa ang Diyos ang mag-ingat ng mga bagay na ito. Para hindi maalis ang candlestick, then, balikan natin ang gawa ng Diyos. Balikan natin ang gawa ng Espiritu. Kung kayo ay binusog ng Diyos ng kagalakan sa mga unang panahon ng inyong paglilingkod, at ngayon ay maaaring hindi nyo na naranasan, balikan ninyo ang mga panahon na inyong kung paano kayo gumawa ng mga panahon na yon. Sino sa atin sa umaga ito as we close, na tayo ay sumasampalataya, na tayo ay nasa biyaya pa rin ng Panginoon. Na tayo ay pinasagana ng Diyos ng kanyang biyaya, ng kanyang kabutihan. As we know, lilipas ang lahat ng bagay, matatapos ang mga kaguluhan nito, matatapos ang mga labanan, matatapos ang mga sagupaan ng mga tao. Ang gawa ng Diyos ay magpapatuloy. Ang gawa ng Diyos ay magpapatuloy, maglalagablab sa buhay ng iglesyang ito. I am praying, ang aking nalaman dalangin, na bigyan pa tayo ng Diyos ng mababang puso na lagi handang magsisi sa ating mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Let us all stand, tayo magsitayo. I just pray, nabigyan pa tayo ng Panginoon ng pusong mababa. Katulad ng ating inawit kanina, Lord, I will give my life to a potter. Ibibigay pa natin, ibibigay ko pa, O Diyos, ang aking buhay sa magpapalayo. Then so be it, mangyari ang iyong kalooban, mangyari ang iyong salita, O Diyos. As we are preparing for worship, Panginoon, we thank you, Lord God, for your words. Salamat sa iyong pagbabantay. Salamat sa iyong linga, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamalasakit sa buhay namin, Panginoon. Salamat na ikaw ang siyang tumutulong sa aming mga kalagayan. Salamat, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan kailanman. Salamat, tinulungan mo kami sa panahon ng aming kababaan. Sa panahon na kami ay nangailangan ng tulong, our help comes from you. Ang mga tao ay limitado, kulang, maraming kakulangan ang kakayahan ng sino man sa amin. Kaya kami ay nanganlong sa iyong kabanalan, O Diyos. Lord, kailangan namin ng lingit na mula sa iyo. Kailangan namin ng apoy na mula sa iyo, Lord. Kailangan namin ang buhay na ito na mula sa iyo. Dahil ang sabi ng iyong salita, sino mang walang liwanag, sinabubuhay sa kadiliman, ay nabubuhay sa kasalanan at kamatayan. At ang kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob mo, O Diyos, ay buhay. Hallelujah.
Oh, let the church be filled with the life of God. Ang iglesyang ito ay maglagab-labang apoy sa buhay namin, O Diyos. Lord, ang aming posisyon ay nais agawin ng kaaway. Dahil sa maraming mga kadahilanan, circumstansya, mga problema, pangailangan. Pero ang iyong elect, ang iyong tinawag, hallelujah, ang sabi mo, sila'y ginawa mo pa na higit sa mapagtagumpay. Hallelujah! And we claim it today, Lord God. Salamat, Panginoon, na binabantayan mo kami sa araw-araw. Salamat na iyong pinoprovide ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Lord, lumalatin ka. Tinataas ka namin, O Diyos. Hallelujah! Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Sa iyo ang pagsamba, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa iyong pagmamalasakit. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Oh, natuto kaming umibig sa iyo because you first love us, Lord Jesus. Dahil ibinigay mo ang iyong buhay, ang iyong sarili sa iyong iglesia. At kami naman ay mayroon tungkulin, O Diyos, na aming ingatan ang pagkatawag na ito, Panginoon. Na amin ding bantayan ang aming sarili. Baka kami ay nadadala ng aming mga laman, O Diyos. Baka kami ay lumalakad na sa aming sariling kakalakasan at kakayahan. Baka kami ay lumalakad na sa aming mga sariling pagpapasya. Lord, wag nawang mangyari, O Diyos. Kami ay tinawag to believe, to stand, hallelujah, and to hold your word, to hold fast our confession sa limang araw na ito. Hallelujah. Kaya purihin ka. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa iyong mga pagkilos, paggawa sa buhay ng iyong mga banal. Mataas ka sa aming kalagitnaan. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. And let your word be born sa buhay namin, sa aming mga puso, O Diyos. Nawa maalis sa aming kaisipan ang mga bagay na nangyari sa aming panahon. Ang mga kaguluhan na ito, O Diyos, ay huwag kami madala ng maraming mga bagay. Ang aming mga mata ng panampalataya ay amin lamang itingin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Because ang lahat ng bagay, O Diyos, ay mauwi sa kawakasan. Hallelujah. Pero hindi ang iyong pagkilos sa iyong iglesia. As you command, Lord God, that this light will burn continually. And that's why marami na kami pinagdaanan sa pananampalatayang ito. Pero lahat ng bagay ay tinulungan mo kami, O Diyos, na aming malampasan ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng mga anumang uri ng karamdaman, ang lahat ng uri ng tangka ng kaaway na kami ay pahinain. Hallelujah! Sapat-sapat ang kalakasan mo, O Diyos. We thank you, Lord God. Salamat. Pinagpala ang dakilang pangalan. May you bless the church with your word. May you bless our hearts today, Lord God. Pagpalain pa kami ng biyaya, pagtatagumpay at kalakasan. Lord, salamat na hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia. Ang mga patotoo ay buhay, O Diyos, that we have a great healer na siyang Diyos na magagamot ng aming mga karamdaman. Aming pinagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Hallelujah. Maaring may tulong ang mga magagamot sa ibabaw ng lupa, O Diyos. Pero ikaw ang higit na Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagbuo ng aming mga katawan, O Diyos. Ikaw din ang may paraan para ito ay ayusin. Hallelujah! At patunayan sa lahat ng mga kaaway, O Diyos, na aming Diyos ay Diyos na mananagumpay. At ang sabi ng Panginoong Yesus, kung paano ako'y nagtagumpay, kayo rin naman ay magtatagumpay. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa katiyakan. Salamat sa pag-asa. Lord, sa iyo namin ibibigay ang lahat. Sa iyo namin ibabalik ang lahat ng buong kalakasan at lahat ng bagay na aming tinanggap sa buhay ito. Sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian. Purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen.